Magandang araw mga ka-Best Buy. So napakadami natin ngayong ipapadala. Philking 4200 fully automatic, remote control, PK23i inverter silent generator. Lahat po yan mga ka-Best Buy, inverter na ha. Tahimik siya, portable at napaka-dependable nito. Kung wala ka pang generator sa mga panahon na ito, maaari nyong gawing option yung ating mga Philking generators sa panahon ngayon mga ka-Best Buy. Pag wala kayong backup power, sigurado mamumroblema ang inyong mga pamilya. Tulad nga sa mga OFW natin, naiwan yung pamilya dito sa Pilipinas, pinaka-the best para sa inyo, yung ating fully automatic. Automatic na siyang nabubuhay at automatic na namamatay yung ating generator. At kapag naman po may kakayahan na magbuhay at bigyan ng instructions yung ating natira sa bahay, pwede natin i-consider yung ating Philking 4200 na remote controls. So magma-manual connection na lang tayo doon sa ating mga bahay. At syempre, kung medyo tight naman yung ating budget, nandito naman yung ating Philking 23i inverter silent generator na very portable. Manual start lang, pero napakaalwan lang namang buhayin mga ka-Best Buys. I-test na natin yung ating mga generators para hindi tayo makapagpadala ng mga defective sa ating mga kliyente. Ito pong kay Sir Maki, since ito nga mga ka-Best Buys ay may push start na, recall start, at ATS ready, anytime na gustuhin nating mag-purchase ng ATS, pwede tayong bumili. Kung wala tayong masyadong budget, pwede muna natin bilhin yung unit na to. So kapag ganito na walang ATS, ang benefit lang nito mga ka-Best Buys ay push start compared sa ating remote control. Kailangan pa nating choke bago natin mabuhay yung ating generator. So ito naman, you get the fully automatic one, pero walang ATS, push start lang tayo. Yan, 230. Output, walang overload, wala ring low oil. Kapag papatayin naman natin yung unit na to, i-off naman natin. Kapag hindi kayo bumili ng ATS, nalolobat po ito. Ito pong ating ATS mismo, yung nagcha-charge ng battery ng ating generator while standby mode. Meron naman po tayong intervention if ever wala nga kayong ATS. So ipo-pull out lang po natin side panel and paghihiwalayin natin yung battery terminal natin para hindi na siya malobat. So every time na gagamitin natin, i-connect natin siya and while running, huwag natin siyang tatanggalin. And after using the generator, kailangan nating paghiwalayin yung terminal na yan o yung ating battery harness. Kay Sir Roel Faisal ng Barangay Central, San Jose Occidental, Mindoro, ang kauna-unahang unit natin dito sa San Jose Occidental, Mindoro. I-set up na natin, lagyan natin ng ATS. So kunwari, ito yung ating Meralco. Saksak natin. I-set naman natin siya sa fully automatic. Tanggalin natin yung reset. So ito na yung setup mga ka-Best Buys na yung ating generator ay naka fully automatic mode. Ito na po yung sinasabi ko na while standby yung ating generator, hindi siya tumatakbo. Si ATS na po yung bahala na mag-charge ng ating battery para hindi siya nalolobat. So wala na kayong alalahanin na automatic nang mabubuhay yung ating generator. Ay paano naman kung bumalik na yung kuryente ng Meralco? Automatic na rin po siyang mamamatay. So tingnan po natin kung paano ito gumagana mga ka-Best Buys. Pag nag-brown out, syempre mamamatay yung ating ilaw. Ang susunod po na mangyayari dyan, mabubuhay yung generator at magsusupply naman ng power sa ating bahay. At kapag naman, sinuksok natin ito pabalik, ibig sabihin may kuryente na yung ating Meralco, mamamatay naman ng kusa yung ating generator. Silipin natin mga ka-Best Buys. Yan. So hintayin po natin mabuhay yung ating generator. Ayan, nabuhay na siya. So kapag nagbibigay na po ng supply ng kuryente yan, yung ATS naman po yung magta-transfer sa ating bahay. Ayun, meron na. So ito yung moment na after ng transfer, meron na tayong kuryente sa ating bahay. At kapag bumalik naman po yung kuryente ng Meralco, ito naman po yung mangyayari. May power na po yung ating utility o yung ating Meralco. Lahat sila may power pero hindi sila nagsasalubong, di po ba? At namatay na yung ating generator. So ganun po kaganda yung ating mga fully automatic. Kaya naman tinatangkilik ito ng ating mga kababayan. Lalo na yung ating Philking 42 which is ang ating bestseller sa variant ng ating Philking 4200. Meron po tayong tatlong variant. Remote start, gasoline only, automatic. Gasoline only yung fuel niya and may ATS. Dual fuel, pwede po LPG. Pwede rin ang gasolina at remote control pa. Yung pinaka-magaan na generator dito sa Philking 23i inverter silent generator, manual start, 2,300 watts. Kaya po nito mag-drive ng 1 horsepower na aircon, ilaw, TV, ref. Sabay-sabay po yun mga ka-Best Buys. Pero kung 1.5 horsepower, I don't suggest mga ka-Best Buys na ito yung bilhin niyo. Instead, mamili na lang po kayo sa ating mga Philking 4200 dahil mabibilin po yung ating Philking 23i kasi hindi natin maiwasan mga ka-Best Buys na hindi lang yung 1.5 horsepower na aircon, yung kanyang papaganahin. Pero kung makakasigurado naman tayo na 1.5 lang talaga yung papaganahin nito, ay kayang-kaya naman ito mga ka-Best Buys. Tingnan nyo mga ka-Best Buys kung gaano kadali ito buhayin. I-on mo lang yan, i-full choke, tapos hihilahin lang natin na 2 beses, guys. Isa, dalawa.
Kapag hindi siya naging successful sa dalawang trial, i-half choke natin. Ito po yung full choke. Ito naman ang half choke. Ayan. Di ba? Kung babae yung may iwan sa inyong bahay, pang camping, hindi makakabala sa ating mga kapitbahay dahil nga 58 decibel lang yung kanyang noise level. Napakagaan na, napakatahimik pa. So ito naman pong unit na to ay papadala natin kay Ma'am Fatima Grace Banyares dyan sa Malinaw, Albay. I-test natin yung remote control. Ayan, buhay na. Ganun lang kabilis yun mga ka-Best Buys. So patayin naman natin ngayon. O, di ba? So kapag naman po gagamit tayo ng ating push button, ito naman po yung sequence ng pagpapaandar ng ating generator. Battery on. Tapos i-choke natin siya. Tapos, ayan. Kailangan choke natin. Tapos kapag nagre-redondo na siya, saka naman natin i-unchoke yung ating generator. At syempre, pagpapatayin naman natin, dito lang. Subukan naman natin mga ka-Best Buys yung recall starter dito sa ating unit na ipapadala kay Sir Nonong Fernandez Jr. dyan sa Zamboanga City. Hila. Ayun. Ating Philkin 4200 ay may maximum power na 4,200 watts, rated power na 3,800 watts. Kaya naman, dalawang aircon na 1 horsepower na inverter ay kayang-kaya nito. Kung maximum power yung ating gagamitin, kaya nito hanggang tatlong 1 horsepower na aircon. Napakalakas nun mga ka-Best Buys. Lahat ng basic appliances na meron sa inyong bahay tulad ng ref, aircon, TV, electric fan, wifi, ilaw, electric motors, ganun kalakas yung ating Philkin 4200. At ito naman mga ka-Best Buys, na ipapadala kay Sir Marion Ablog dyan sa Ilocos Sur. Paano kapag na-receive nyo na yung ating Philkin 4200, pinapadala natin sa LBC without oil and without gasoline, out from the box, yung unit, unleaded or premium, okay lang po. Kapag naman running siya, dapat naka-on. Idudugtong natin yan. Lalagyan natin ito ng langis. Dami ng langis natin is around 700 to 800 ml kada change oil. Dito naman po tayo magdi-drain. Tatanggalin muna natin yung ating battery bago natin ma-access yung drain. Ito po yung ating drain plug, size 12. Meron po siyang rubber cap dito. Tutuklapin po natin ito para makita natin yung ilalim. Para hindi messy dito sa loob, kailangan bukas yung flooring niya. Sa ilalim natin sasaluhin para dire-diretso yung pagdi-drain natin. By that, hindi masyadong messy at napakadali lang ng pag-change oil sa ating Philkin 4200. So, ang choice natin mga ka-Best Buys is 10W30 oil. For the first change oil, 20 hours. Next change oil, 50 hours. Next change oil, 100 hours. And every after 100 hours na. So, ibabalik natin ito. Battery. I-strap lang naman po natin ito kaya napakadali lang. Ayan. Babalik yung connected na harness ng battery. Snap natin. Lock. And after that, i-start na natin yung ating generator. I-on natin yung ating fuel control. I-on. And then, i-on yung ignition. I-on yung battery. Pwede natin gamitin yung remote start. Pwede rin natin gamitin yung ating push start. Siyempre, kapag wala na tayong baterya, ito namang recoil, yung ating recoil starter. So, i-test natin ngayon mga ka-Best Buys. Pindutin natin yung ating remote control. Ayan. Working. At syempre, kapag gumagana na ito mga ka-Best Buys, pwede nating patayin yung generator dito na sa kanyang mismong panel. Sa kanyang push button. Ayan. At kapag naman hindi na natin gagamitin yung ating generator, ugaliin natin na patayin yung connection ng battery para hindi ito malobat. So ito po yung purpose niyan para hindi nalolobat yung ating generator or yung battery ng ating generator. Kapag po naka-on, yan po mismong ilaw na yan yung nagkukonsumo ng baterya natin. Kaya dapat lagi siyang naka-off kapag hindi ginagamit ng ka-Best Buys. Ayan.
So ang ating Philking 4200 nga pala mga ka-best buys ay pwede rin sa ating pang-welding ha. Hanggang 160 amperes na power sa ating inverter welding machine, kaya niyang i-power up. Kaya naman nagiging option na rin ito ng ating mga contractor dahil ginagamit po ito sa pang-construction and kapag wala namang kuryente sa ating mismong bahay, ginagamit din na backup sa ating bahay during of construction hours. So, ito naman pong ating mga fully automatic, pwede rin po siyang pang-construction, pero mas ina-advise namin na mag-remote control na lang kasi kapag kailangan nyo na buhayin yung generator sa construction site, one press away lang yung remote control, mabubuhay na yung ating generator para hindi mo na kailangan lapitan pa at patayin na manually. By that mga ka-best buys, makakatipid tayo sa gasolina kasi hindi tumatakbo yung generator kapag hindi natin ginagamit. At maniwala kayo sa hindi, kapag po pinagkatiwala natin yung ating mga generator sa ating mga tauhan, minsan kasi talaga nahihirapan sila na magbalik-balik sa generator natin. Ang ginagawa na lang natin ng ating mga kasamahan sa contractor, hinahayaan na lang na mabuhay yung generator. Pero kapag meron tayong remote control, madali lang patayin at buhayin yung ating generator. Bubuhayin lang kapag kailangan, papatayin kapag hindi na kailangan. Ayan, so may natutunan naman sana kayo sa ating vlog na ito mga ka-best buys. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, ay maaari kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpo-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat sa ating mga kliyente, kay Sir Marion, kay Sir Nonong, kay Ma'am Fatima, Sir Edgar, Sir Ruel, at Sir Maki sa inyong pagtangkilik dito sa Best Buys Mindoro. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-Best Buys. Mag-ingat tayo palagi. God bless po. Hello Sir Marion. So ito na po yung unit ninyo ha. Ipapadala na po natin ito. So ito po yung serial number. Tapos how to start this generator kapag dumating sa inyo. Lalagyan po ng gasolina. Dito. Tapos i-connect po yung baterya. Ito po, magkahiwalay po ito kapag dumating sa inyo. So, i-connect lang po natin yan. And then, ito naman po yung lagay ng langis natin. Tatanggalin po natin ito pakaliwa. Pagka wala na po ito, lalagyan naman natin siya ng langis. Ayan, dito po, kailangan 700 to 800 ml na langis. Meron po itong imbudo. Yun po yung gagamitin natin para hindi matapon or hindi mahirap maglagay ng langis papasok dyan. So, libre na po yun kasama ng ating generator. Sa package niya, kasama ng basic tools niya. So ito po yun. Ayan. So lalagyan po natin langis, 700 to 800 ml. Basta bago lang po siya umapaw dito. So ibabalik po natin ito. Ayan. So kapag nakabalik na po siya, isasarado. Hindi pwedeng hindi hindi pwedeng hindi babalik. Testing natin. Dapat ito po ay naka-on. Meron po yung on at off. Kapag gagamitin natin dapat naka-on. Dito naman po makikita natin yung ating control valve para sa fuel. So galing sa off yan, i-on din natin. Tapos i-on yung battery. Tapos i-on yung battery. I-on yung ating ignition dito po sa gitna ha. Kasi ang nasa ilalim po ay off, ang gitna naman ay on, and taas ay start. So since may remote control naman tayo, kaya kailangan na mas madali na magamitin yung remote control talaga. Ayan. Ayan, buhay na. Ganun lang kabilis buhayin yan mga ka-Best Buys. At Sir Marion. Next, i-off naman natin yung ating generator. Bago natin i-off, tingnan nyo, may 230 volts yan. 60 Hz. At syempre dapat 0-0 yan kasi bago yan. Patayin natin. May option po kayo na push start lang. So kailangan nyo lang i-choke muna. And then pipindutin yung nasa taas. Ayan, buhay na ulit. Meron po tayong manual start.
Kapag po wala na talagang paraan para buhayin, so hihilahin lang po natin ito. Buhay na po yon. I-choke natin manually. Ito po. Kakabigin natin pa kanan. And then hihilahin po natin siya. I-on natin sa gitna. And hihilahin po natin ito. Bakit yun? Ayaw. Ayaw. So, ganoon lang po. Hindi naman po kapag wala na tayong baterya or nalobat yung ating baterya or sira na yung ating baterya, ganoon po yung gagawin natin. So kapag naman po i-connect na natin ito sa ating bahay, mas maganda po humanap tayo ng electrician na mapapagkatiwalaan natin within our location para naman hindi natin masira yung generator or hindi natin masira mismo yung ating connection ng bahay. Kasi siyempre mas maganda mag-refer tayo sa professionals bago natin gamitin yung linya ng ating kuryente dahil hindi po biro ang kuryente. Ayan. So para po sa inyong mga katanungan pa, pwede kayong tumawag sa akin direkta sa ating hotline number para hindi kayo magkamali or kung may clarification kayo bago nyo ipa-install yung inyong generator, lalo sa ating mga 4.2 na fully automatic. Willing po kaming sumagot anytime dito sa Best Buys Mindoro. Maraming salamat, Sir Marion.